dinuduro-duro niya na po kami, pinagmumura niya na po kami. Chinat po kasi siya, sabi namin, nasa na po kayo, kanina pa po kami dito. Ang reply niya po, okay, maghintay ka nga. Kaya nung dumating po siya, sabi niya, ang babastos nyo. Ayan, yan po si Irish Vika. Bakit? Sabi ko ihatid yung sarap. Babayin kita dito. Yung sarap, diba? Ayan. Ihatid yung sarap. Sinaktan ka ba? Ba't nananakit ka? Tigilan mo yan! Inampas po niya sa sa noon. Kaya po ako nagwala. Nakasakay po kami sa motor. Hindi po Paano po kami namin kayo unang masasaktan? Ma'am Irish, kayo na nga po pala may kasalanan. Kayo pa mapagmataas, wag naman po. Pasensya lang sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sabi nga po nila, forgive but never forget. Itutuloy pa rin po namin yung reklamo namin kay Miss Irish. Kung gusto nila ituloy yung second hearing sa barangay, we will attend. And then kapag halimbawa hindi pa rin nagkasundo, then akit na sa piskalya, then we will provide a private attorney dito kay Ma'am Laika. Kung hindi magkapati, kasuhan na. Kayo sir, ang talagang food panda rider. Si ma'am parang nasama lang. Ba't ba kayo nandoon that time, madam? Sumama lang po kasi wala po akong pasok nun eh. Parang magde-date lang sana, sasamahan ko lang siya sa biyahe niya, lalo na gabi na nun, tapos ganun pa yung nangyari. So, doon sa video, narinig natin siya yung unang sumugod. Nakita naman, narinig din natin. Sabi niyo, ma'am, sinabunutan ba kayo? Paano ang ginawa niya sa inyo, ma'am? Bali, nung una, nakasampa pa nga po ako sa motor. Punta siya sa gilid namin, tapos hinitak niya yung buhok ko, kaya na out of balance ako. Tapos yung pangalawa po, yung sinasagot-sagot ko siya habang nagbibideo ako, sinugod niya po ako. Una niya pong hinatak yung buhok ko pa ganito. Tapos, naglalakad siya palayo, so nakaladkad ako, kaya na out of balance ako. Tumumba po ako, nakaladkad niya ako sa may kalsada. Ganun din po yung ginawa niya nung pangatlong beses po. So, sa inyo, sir, ano naman ang ginawa niya nung nakikita niyo ng si ma'am? Girlfriend niyo, sinasabunutan na, ganun na? Inawat ko po siya kasi hindi ko po in-expect na habulin siya kasi malayo na po yung pagitan namin. Nilayo ko po yung babae. Ako po yung nagpabugbog po para po malayo siya. So, yung inaawat na po siya ng kapatid niya, talagang tumatakbo po siya, hinabol po talaga sila para ano. So, parang ikaw talaga yung pinag-iinitan niya, talaga ma'am? yung target. Lalo na kasi ako po yung nagbi-video kaya ako po yung pinag-iinitan niya, puntahan, saktan. Okay. So, ngayon, ano ba itong mga orders niya, sir? One piece chicken, may ano po, tapos Burger steak, may drinks. Worth of 500 pesos plus yun. May get, ganun. So, worth 500. Ngayon, dito na tayo sa wrong pin location. Na-inform ba kayo, sir, nung papunta kayo na wrong pin? Hindi po. So, paano nyo lang nalaman na wrong pin nung nawawala na? Hindi nyo siya Hindi po, nung pagka ano po, automatic po yun pagka panda rider ka. Pag nakita mo yung pin nasa gitna ng court, automatic po wrong pin na po yun. Kasi wala naman pong bahay dun sa loob ng court, sa gitna po siya naka. So kami po, dinignan namin yung mga bahay, inisa-isa po namin. Wala naman po talagang Tsaka nagsisigaw kami dun sa mga bahay sa paligid ng court. Opo. Nagsigaw kami, lalo na madaling araw na nilalakasan namin boss kasi baka nakatulog. Opo. Tapos wala talagang lumabas na tao nun. Okay. So, sabi niyo, ma'am, nag-antay kayo parang halos 30 minutes. So, eto na, nung lumabas na siya, sabi niyo, dumating na siya, ma'am, no? At nagkapalitan kayo ng conversation kung nasaan na, lumabas na siya. So, sinabi niyo po na lasing. Lasing siya. Kasi magkaiba yung nakainom sa lasing. So, kung i-evaluate niyo siya that time, ma'am, lasing talaga. Lasing po talaga siya. Kasi grabe yung emotion niya, yung galit niya nung lumabas na siya sa amin. Kaya hindi lang yun basta nakainom lang, na parang tipsy lang, ganun. Talagang nagmaoy na siya. Sabi niyo pa, sir, nabanggit niyo, tinumba niya yung motor niyo. Kumusta po yung motor niyo, sir? Yung motor ko mong puro gas-gas po Tapos sa gilid, kasi 2 beses niya po tinumba. So yun, puro gas-gas po yung gilid. Madami po sa gilid. Tapos yung nabasag din po yung heat guard ko, yung anuan ng tambutso. So ngayon, sir, isa sa mga naging concern namin dito nila, Senator, ay yung pagkasuspindi ninyo daw. So ano ba ang rules ng Food Panda? Bakit daw po kayo nasuspend, sir? Nasuspend po ako dahil yung isang customer po namin, hindi po namin i-deliver din yung pagkain kasi nga po natapon. So, nasuspend po ako dahil doon, dahil bayad na po yun. So, hindi ko na-deliver. So, nasuspend po ako ng 2 days, pero okay naman na po. Na-lift na po yung... Nung nag-decide na kami mag-post nung about sa nangyari, doon na po naglabasan yung mga tao na meron din siyang
problema. May mga utang, may mga nasaktan din siya, tapos may mga lumalapit sa amin na may parang mga pending na kaso din. Opo, physical abuse din po siya. Talaga pong nambubugbog po talaga siya. Kahit po yung buntis, inaano niya, binubugbog niya. So ngayon ma'am, as per senator, sabi nga niya, is dali muna natin sa barangay at kung mapagdesisyonan po ninyo, ano man po maging desisyon ninyo, susuporta lang po ang programa, and then kung ano man po yung kailangan, si Sir Rafi na po ang bahala doon para mapunan po yung mga araw na hindi nyo papasukin po. So, ma'am, tanong lang namin po nila Senator, bakit po ba humantong sa pananakit na pwede namang pag-usapan? Nakainom din po kasi ako noon. Aminado naman po ako. Kasi hindi ko naman alam na ganun yung usapan nila na yung kaibigan ko na pinalapag yung pagkain po sa baba. Kaya nag-ano na rin ako. May problema na rin kasi ako that time. Ba't natatawa kayo, ma'am? Seryoso tayo dito, madam, ha? Pasensya sa inyo, Carl. Ano man nagawa ko. Para sa anak ko nga lang. Sorry. Kung ano man yung nadamig ko sa inyo. Babayaran ko na lang din. Tatawad. Kasi mahirap sa sitwasyon namin. Trauma po kasi kami sa nangyari. Kasi first time po namin maka-experience ng ganun na sitwasyon. Siyempre, nagde-deliver lang po kami ng pagkain. 50 pesos lang po yung bigay sa amin dun eh. Yung na ganun pa yung nangyari. Yung abala sa amin, yung suspend ako. Hindi kasi ganun kadali yun eh. Yung sa isang sorry lang, ganyan. Maraming sitwasyon na dapat nag-isip ka muna bago ka gumawa ng ganun. Kasi mahirap yung ganun. Kasi pagkadating mo doon, dinuduro mo na kami, nagagalit ka na. Sunugod mo na kami nun. Kasi hindi ko naman alam na gano'n. Hindi, wala pa yun May eh. bakla. Inutusan ko sa inyo. Kasi nandun siya, babayaran niya, nanginga sa amin ng pasensya siya yung kaibigan niya po eh. Pag hingi ng pasensya sa amin, sabi ko, kala ko po ayun po yung si Ma'am Irish, kaibigan niya. Sabi ko, ma'am, kanina pa po kami dito. Kasi may isa pa po kaming customer nag-aantay. Tapos nagkakabayaran na po kami. Bigla niya po kaming lumabas po siya, tapos sinugod po kami. Kasi parang iba yung pagkaka-text niya. Kanina pa ako dito, like ka, parang gano'n. Hindi, ang pagkakasabi po kasi doon, ma'am, kanina pa po kami dito. Saan na po kayo? Pero bago yun, nag-okay muna siya kasi nag-chat ako doon, I'm here. Ganun. Tapos nag-okay po siya, tapos nag-reply po ako, ma'am, sana po kayo? Kanina po kami dito. Tapos sabi niya, mag-antay ka nga dyan. Pero bumalik pa rin kami kasi nandoon na po kami sa location na din eh. Siyempre, sayang naman, inantay na rin ulit namin siya. Lumabas po yung kaibigan niya, yun na po yun. Tapos hindi lang po nakasama yung sa video, pero nagsasagutan na po kami dun. Kasi pinagmumura niya na kami, babaho niyo, ginaganon niyo na kami. Kasi nakita ko po kasi binibidyoan na ako nun. Kaya akong lalong po nagalit. Sorry, Laika. Patawarin niyo na ako. Aminado naman ako mali yung ginawa ko. Tara na lang sa anak ko. Ma'am Irish, hindi ka tamatingnan sa mata. Natatakot ako pag nakikita kita. Naaalala ko yung ginawa mo. Sobrang sakit nun. Ngayon ko lang naranasan yung ganong klase ng pananakit. Hindi ako sinasaktan ng magulang ko. Tapos ikaw, hindi kita kilala. Ginanon mo kami. Sobrang bait ng boyfriend ko. Hindi ka nga niya ginawang saktan. Pwede ka niyang... Kung anong pwedeng gawin sa'yo, pwede ka niyang bugbugin. Talaga? Baka sinaktan mo yung sarili mo, ginawa mo yun sa sarili mo. Nagpa-medical legal ka ba? Hindi nga eh. Dapat ginawa mo. Hindi ka nga namin sinaktan, hindi kami gumanti sa'yo. Tapos ikaw pa matapang ngayon, sasabihin mo para sa anak mo. Hindi, te. Ha? Hindi ka naman talaga sorry. Hindi ka naman talaga sorry sa ginawa mo eh. Kung hindi pa mararapi tulpo, hindi ka naman magpapakita sa amin eh. Kaya nga pinost namin yun eh. Eh sorry na lang sa kanya. Ginawa mo yun para sa kanya eh. Sana inisip mo siya bago mo gawin yun. Di ba? Tsaka dapat kung may anak ka, dapat di ka nagiinom. Alam mo na may order ka eh. Dapat responsibility mo na babain kami agad. Kasi alam mo na may order ka eh. Nandun na tayo sa lasing ka. Sana alam mo, ginagawa mo pa rin. Di ba?
So, nandun na tayo sa sitwasyon. Tuloy pa rin po kami sa kaso namin kasi makita naman natin na trauma po talaga kami. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo. Sumulungot pa ako sa harap mo. Nakikiusap lang ako sa inyong dalawa. Hindi niya ka pa mag-sorry, di pa namin nakikita yung sincerity mo. Yun, tuloy po pa rin kami kasi hindi namin nakikita yung Pasensya na, pero ganun ang desisyon namin eh. Sa totoo lang, te, nung araw na sinaktan mo kami, inasikaso namin agad lahat. Sobrang galit namin sa'yo. Yun na lang yung way namin ng pagganti. Alam mo, pinilit namin dun sa police station. Nagmakaawa kami sa kanila para hindi dalhin sa barangay kasi ayaw na namin dumaan sa barangay. Ayaw ka na namin makita. Ayaw ka na namin makausap. Gusto namin kasuwang ka na agad nang hindi ka namin nakikita. Yun yung gusto namin mangyari. Tapos ganyan pa yung makikita namin sa'yo. Ganyan pang sorry, tapos tumatawa-tawa ka pa. Kung mamakaawa naman ako sa inyo kayo. Kahit lumut ako sa harap yung dalawa. Sisi na ako sa ginawa ko sa inyo. Isang taon pa lang yung anak ko. Parang yun na ako. Nakikiusap ako sa inyong dalawa. Sorry talaga. Sir, magkano po ba damages and dun sa motor, dun sa hindi nyo naipasok? Nasa 7.5 po, yung labor pa po na siguro abutin ng 9K ganun. Yung araw pa po namin, yung araw na-suspend, halos na-suspend po ako, isang linggo rin po ako hindi bumiyahe. Dahil inaasikaso po Ang namin. per day nyo, 1.5, sir. Mababa po yun. Ilang days yan, sir? Halos 1 week po yun. 7 days pa. 7 days. More or less, magkano po yung total natin? 6,300. So, nasa 20, sabihin na natin 26,000. Siguro, kaya ka namin patawarin pero hindi pa completely para i-atras namin yung gusto namin mangyayari. Grabe trauma yung binigay mo. Natakot ako. Nagagalit ako. Nagagalit ako sa'yo. Bakit kailangan namin maranasan yun? Gusto ko lang samahan yung boyfriend ko. Kaya sorry. Sorry kasi hindi ka namin kayang patawarin pa ngayon. Hindi ko kaya. Yes, sir. Sir, last time po, ang huling nabanggit at na-highlight ni Sir Raffy during the live interview is kung ano ang maaaring maitulong ng Food Panda. Based on our own investigation po, tinanggalan na po natin ng access yung customer involved. Hindi na po siya makapagamit nung aming Food Panda app. And kumbaga, yung potential loss of earnings from those 2 days, we will be compensating that po. And kung ano pa man po yung additional support na kailangan po ni Sir Carl sa amin, and actually kanina po, yung isang kasamahan po namin sa logistics team, kausap po niya si Sir Carl para kamustahin siya, kamustahin yung girlfriend niya, at para i-offer din kung ano pang suporta ang maaari namin ma-extend sa kanila. Maraming salamat po sa tulong na ibibigay niyo sa amin. Yun, ang maganda dito, ban na si Miss Irish sa paggamit ng app ng Food Panda. So right now, sir, kumusta? Nakakapag unti-unti naman ay nakakapag-delivery na po kayo? Opo, sundot-sundot lang po, pasulpot-sulpot lang. Hindi po siya full-time, so isa-isang schedule lang po. Para po kasi masyadong traumatized po talaga. Sige ma'am, again, tulad naman po ng pinangako ni Sir Raffy, whatever po na inyong decision against kay Irish, suporta po si Sir Raffy. Thank you po. Maraming salamat po.
So ngayon ma'am, ano po ang naging desisyon ninyo? Nag-decide kami na itutuloy po talaga namin yung kaso. Ano po ang maganda nating maisampang kaso and ano po ang magiging proseso po sa rento? Ma'am, ang ating may sasambang kaso po ay double physical injury, saka damage to property. Kasi nung nangyari po insidente, nakasakay po sila sa motor, itinulak po yung motor, nagkaroon sila na-injured sila, at yung nagkaroon ng damage yung kanilang motor. And doon naman sa pananakit sir, meron silang video sir na footage, so maaari rin po natin gamitin yun po. Opo ma'am, yung mga ebidensya o yung video po, magiging nating pinaka-witness sa incident. Kung wala mang personal na nakakita, yung pinaka-ebidensya natin yung video na view nila, na nakunan nila yung insidente. Kukunin po natin silang dalawa ng sinumpang salaysay para may pahil natin sa korte yung demanda. Okay, so ito na ma'am, naisampa na natin yung kaso, Sir Carl and Ma'am Laika. May mga proseso pa po tayong pagdadaanan at isa sa mga nabanggit po ni Senator Raffy ay pag nagkaroon po ng hearing, siya na po ang sasagot sa transportation at dun sa araw po na hindi nyo ipapasok sa work, siya po ang magpupunan po nun para po wala po kayong problemahin, sir. Yun. Thank you po Sir Raffy sa araw na sasagutin nyo sa amin ni Laika sa assistance po namin sa hearing po. Thank you po, Sir Raffy. Last time nakausap din natin yung Food Panda HR at nabanggit na babayaran yung days na suspension nyo, sir. So, naibalik na po sa account ninyo, sir, at magkano po ang naibalik? Yes po, naibalik na po ng Food Panda yung 2 days restriction ko at worth of 3,000 pesos po. Thank you rin po sa Food Panda dahil nagkaroon po ako ng sariling account. Idol Raffy, thank you po. Super thankful po kami sa tulong na naibigay niyo po sa amin. Naisampa po namin yung kaso. Hindi ko po yung na-expect na ganito kalaking tulong yung maibibigay niyo. And sa Food Panda, thank you rin po. Natulungan niyo po yung boyfriend ko sa work niya. And po, maraming salamat po, sir. Sana po marami po kayo matulungan. Thank you. Thank you po.